Welcome to my channel, Glecious TV. Every morning, around 7 to 8, I always go out para po tingnan, i-visit yung mga halaman ko. Kasi every morning, minomonitor ko kung may mga matured leaves, mga nakagat ng insect, at saka po yung mga leaves na accidentally nasisira ng mga hayop katulad ng aso o pusa at ng mga bata na naglalaro. 7 to 8 ng umaga is the best time para maka-absorb ng vitamin D. Kaya yun po ang napili kong oras for gardening. Sabi nga, so the best thing, kahit na sobrang busy, na may mga businesses or what, the best pa rin na pangalagaan natin yung health natin kasi health is wealth. So kung hindi magiging healthy ka, mas lalo kang hindi magiging energetic at hindi magiging productive. Sa paghahalaman po, mahalaga po na lagi malinis ang ating garden at saka po ma-maintain yung healthy ng mga halaman. Huwag niyo po silang hahayaan na magmukhang stress kasi magre-reflect din po yun sa inyo kasi nga yung pong halaman ay nagbibigay ng positive energy kung sila ay healthy at maganda, pero kung ang mga halaman po ay napabayanan, so ang mangyayari niyan sa halip na positive energy, ang ibibigay niya po sa inyo ay negative energy. So ang mangyayari sa halip na swerte, kasi the day is very energetic, yung mga halaman na nagbibigay ng swerte, baka malas po ang ibigay sa inyo. Yun po ay natutunan ko rin sa iba at iniremind po sa akin kasi nga plantita ako, naghahalaman. So, dapat naiintindihan ko rin yung mga bagay na yun na dapat tinitake care talaga natin rin ng mga halaman ng ayos. So this day, ang ating iintindihin ay ang front yard garden dito po sa Glecious Garden.
So, nag-stop gardening muna po ako kasi bigla pong bumuhos ang ulan. So, this is the first rain po dito sa amin ngayong month of May. So, sa mga nagdaang panahon, puros galing sa gripo po yung aking tubig na ginagamit dahil mamamatay po talaga ang mga halaman sa sobrang init. Pero sa ngayon po, blessing kasi tumambak ang maraming tubig. So, yung mga naiigang mga area at nagkakandamate na ibang halaman is nadiligan. So, salamat sa rain. Actually, umulan po ng mga nagdaan ng kaunti. Kaso nga lang po is ambon. So, parang binasalang ang dahon. So, yung lupa hindi talaga mabasa ng ayos. Kaya, talagang kapos na kapos po sa tubig ng mga nagdaang panahon na parang tag-init talaga. Sobrang init. Halos yung degree Celsius pataas ng pataas. So, dumaan lang po yung maitim na ulap kaya bumagsak po sa aming lugar yung maraming tubig. Pero after that, mga ilang minutes, biglang nawala na ulit yung ulan. And then, back to normal po, mainit na ulit ang panahon. So, ito, pakita ko sa inyo ang aking mga kamote. So, yan, healthy sila naman kahit pa paano. Natatalbasan ko po sila ng ginagamit sa mga sinigang. So, maganda naman po ang talbos. Ayan, Tsaka wala masyadong sira ng insect arig kumpara dun sa melon. Dun tumambak ang mga insect. Palibasa po ay masarap pa yata yung dahon at saka sanga ng mga melon. So, ito naman kamote is healthy naman, walang insekto. So, hindi siya masyadong prone ngayon sa insect. So, ayan dami. So, marami na ulit ako magagamit. Yan, ito naman po yung aking malunggay. So, yan naman po as lagi kong ginagamit din para sa soup. And the best thing din po, nagagamit ko po ito sa fertilizer. Ayan. Ito po kasing malunggay is marami ring calcium. So, yung mga source po ng calcium na mga leaves, ang makukuhanan nyo po is malunggay, aswete, at saka po yung saluyot. Magaganda po silang i-mixture sa mga compost para po makapag-avail yung fertilizer ng calcium. So, maging source siya ng calcium na ikagamitin natin sa halaman bukod po sa eggshell. And then, after po kasi ng rain, natuwa ako, nakakita ko rainbow. Kaya pumunta ako sa side na to. Sabi ko, pakita ko sa inyo yung rainbow na nabuo. So, hindi po kita ngayon yung bundok kasi natapunan po siya ng mga ulap. So, ang lumabas po ay rainbow at ulap. So, yung bundok ay naging invisible. Pero after po nyan, pag nag-clear na uli ang sky, makikita nyo uli dyan ang bundok ng Halco na pangalawa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. So, maganda po ang site dito. Tabi ng palayan. Yan. Kasi pag maganda na uli ang palayan, napakaganda na uli ng surrounding. Ganda ng rainbow. So, ito po yung aswete na nasa tabi rin ng bahay sa front. So, ito po, kumukuha lang po ako dito kapag kailangan ko. So, ito po yung pandakaki. Marami na pong flower, white flowers. So, ang ganda po niya. So, circle siya. Ang ginawa kong shape. At siya po ay binalot ng milagrosa na flower. Kaya, hinayaan ko na lang siya. Siguro sa isang araw kapag mag-pruning ako, tatanggalin ko na yung halamang milagrosa. Kukuha na lang ko na lang siya ng seed at itatransfer sa ibang area. So, ito naman yung crotons na tawag po sa amin is San Francisco. So, kinat ko po siya, prinown ko ng isang araw. And heto naman, ang lumabas po is mga new leaves na yellow.
So, ang ganda kasi yellow yung lumabas. Yung mga talbos. So, ang gandang tingnan. Kapag ganitong season, ang naging talbos po niya ay yellow. Pero pag iba pong season, ang nagiging talbos po niya ay green.